Cranks, nandito na naman ang ating SMCR 390. Gamit natin ulit today. Kayo Cranks, meron ba kayong mga pamahiin? For example, bago mag-ride. Ako kasi dito ako lagi nagsa-start sa Shell MCX. Parang mas komportable kasi ako mag-start dito palagi. Kayo Cranks, share nyo sa comment section kung ano yung pamahiin nyo. Pero today pala Cranks, pag-usapan natin kung ano yung mga nangyayaring exciting ngayon sa KTM. Tara, kape tayo. Dito sa batang SMCR 390. Today pala Cranks is magko-coffee ride tayo today. Papunta tayo sa may Amadeo Cavite, ang ating favorite spot. At may nakita akong coffee shop. Pangalan niya actually is Coffee at Arsenio's. Namiss ko to. Woo! Anyway Cranks, first of all I would like to thank KTM Big Bike Philippines. Last July 4, kung makikita nyo Cranks dito sa videos na to, bam! Is nagkaroon ng parang tambike doon sa may Hello Cafe. Which by the way, parang iniisip ko, ewan ko lang kung game kayo Cranks, kung magkakaroon tayo ng parang crank casual cafe ride tambike dyan sa Hello Cafe. Let me know in the comment section. First time ko makamit dun sa KTM na big bike meet ng mga fellow KTM na mga owners, riders. And I just wanna say thank you personally. Kasi specifically sa akin, kunyari yung Facebook page ko, Cranks, papakita ko sa inyo. Honestly, naglalaro siya sa mga 520 ata akong followers. Whatever. Tapos after nung meet, kitang-kita mo yung support ng KTM Big Bike Philippines. Grabe guys, thank you so much. Hindi ko yun iti-take for granted. Grabe, parang nasa 1.9 na ata ako. Kaya thank you so much KTM Big Bike Philippines. And kita-kits tayo soon. Sarap. It's a lovely day today, Cranks. It's blue skies kasi for the past days it's parang medyo maulan. And also I would like to remind you guys, yung mga KTM Big Bike owners, i-follow niyo yung page ng KTM Big Bike Philippines. Kasi may mga announcement sila ng mga upcoming tambike. Which sabi ni President Ken, I mean KTM is alive and kicking. So kunyari, meron mga tambikes doon. Kita-kits soon. Basta wag lang kayo mahihiya Cranks. Kasi ako honestly, mataas ang aking social anxiety minsan. Pero very comfortable ako that night. Tapos in a way, very welcoming talaga yung KTM community. Kaya thank you. Meron kasi akong social gauge minsan, personal lang naman. Parang after kunyari ng mga ganung mga meet tambike, parang yung uuwi ka na parang ang bigat ng feeling. Ewan ko lang Cranks ko nakaka-relate eh. Parang ang bigat lang ng feeling, parang pauwi. At least dito, busog yung feeling. Kasi after nun, kumain kami ng Lomi ni Visor at Chinita Rider. Kasi malapit na sa Tagaytay eh. Ay, tigil nga muna tayo dito. Miss ko to si Cranky eh. Hindi kunyari kung solo ka, tapos pupunta ka nga sa ganong klaseng meet, nakakahiya eh. Pero wag ka mahiya. Very very supportive, grabe. Kaya thank you so much. Tumalon yung following natin sa Facebook. May Cranks, malapit-lapit na tayo. Dadaan ulit tayo dun sa favorite road natin. Isa siguro Cranks, parang pinaka na-excite tayo is magkakaroon ng KTM Kalamba. So sana totoo yun ha. Pero pag makita nyo yung taas, merong Wheeltech na logo. So ano yun? Parang pagbabalik ng Wheeltech at KTM siguro in terms of distribution. Ang maganda kasi dun Cranks is baka yung mga favorite or yung mga looking forward tayong motor, since parang syempre big name na yan, Wheeltech eh, is baka pwedeng mapalala dito. Obviously kung fina-follow nyo rin ako sa Facebook, isa sa mga parang dream natin
is yung RC450. Pero obviously, yeah, sige, sabihin niyo sa akin, hindi, Cranks, ano yan eh, China exclusive eh. Boo! Pero imagine ninyo nandito yun, oh. Siguro Cranks isa sa mga feasible, since nandiyan na yung powers of Wheeltech, is yung bagong Duke 790. Diba? Nakita niyo ba yun, Cranks? Actually ako parang lagi kong tinitignan yun sa YouTube eh. Pag nakita niyo, Cranks, yung parang full details nung Duke 790 na bago. Obviously, bago yung kanyang headlight, di ba? Tapos pag tinitignan nyo, parang medyo manipis-nipis ng konti yung parang dito yung tank niya. Kasi actually nakahiram pala tayo ng Duke 790 ah. Tapos yung engine niya is yung LC8C na. Tapos I think adjustable suspension. Tapos isa sa mga parang medyo nitpick ko lang na details na very very advantageous sa akin is yung sa likod, tingnan nyo sa Duke 790. Pwede tanggalin yung foot pegs ng OBR para mas sleek yung design kung hindi ka naman masyado, mag-aangkas, diba? Dito na pala tayo. Coffee at Arsenias. Wala siya. Ooh, ayun pala. Di ba dito? Parang cute niya, oh. Parang maganda siya eh. Anyway, Cranks, tara, pag-usapan pa natin kung ano yung mga hopeful natin dito sa pagbalik ng Wheeltech at saka ng KTM. Kaya tara! What's up, Cranks? So, andito na tayo sa Cafe at Arsenios, which is mali na naman ang sinabi ko. Coffee at Arsenios pala. Anyway, today, Cranks, ang in-order natin, pero check niyo yung vibe. Actually, nakakatuwa yung vibe. Check niyo, Cranks, ah. Tignan niyo, very relaxing and cozy. Tapos may seating pa doon. Ganda dito, di ba? Alam niyo yung vibe niyan. Is kunyari, pumunta kayo ng Boracay. Tapos yung mga hotel na parang mga na 6,000, 7,000 na night. Tapos yung doon na kayo magbe-breakfast. Yung tipong walang poolside na na mga resort. Parang ganito yung vibe nung Coffee at Arsenios. Anyway, Cranks, excited ako kumain. So itong fish fillet with parang red rice. Check nyo, Cranks. With the tartar sauce. Is 250 pesos lang. And yung kanilang iced Americano, which pwede na. Pucha, mga guys, makakabalik tayo dito. Ito palang iced Americano is 135 pesos. Fish fillet with parang tartar sauce siguro. Hingi pa. Hop. Perfectly cooked. Masarap dito ah. Parang siyang nag-ride ka na Mary Grace. Na parang may yun nga, Boracay breakfast hotel, boutique hotel vibe. Anyway, Cranks, kung excited kayo katulad ko, kasi syempre di ba, andyan na yung Wheeltech. Kasi may mga possibility na, malay nyo, di ba? 990 RC, ano pa ba? 990 Duke 990R, di ba? As in, may possibilities na yung, kumbaga hindi na tayo short change in terms of yung mga posibleng maparating dito na mga big bike. Kasi kung naalala nyo, like last year lang ata yun yung parang sa Makinamoto. Di ba? KTM Wheeltech ata yun Tapos, ayan, dyan ko nga nakita yung SMCR natin na gamit natin ngayon. So parang excited lang ako. Feeling mo may pera Pero syempre, makikita natin in the flesh. Or may makakabili, like, yan, yung mga realistic. Feeling ko dito, sana makapunta dito yung Duke 790 na pinaka-latest nila, yung bago na yung headlight. And I think yun muna at least baby steps. Di ba? Hanggang sa medyo kumita na yung mga dealers, di ba? Magkaroon na ng business opportunities or franchises ng KTM, Wheeltech.
sa iba-ibang lugar, pwedeng Luzon, Visayas, Mindanao, di ba? So para, kasi meron din tayo mga KTM, mga friends from Visayas and Mindanao. And papalahanan ko kay Cranks kung feasible ba to, yung parang ating Crank Casual Tambike Ride Coffee sa may Hello Coffee. Titignan natin kung, kumbaga, kung feasible ba yun, or kung ano man yung pwede nating gawing mga event, if ever. Hindi ko pa alam. Yeah, kita-kits soon, Cranks. Make sure to subscribe on this channel. And also, yun nga, meron tayong Facebook, Instagram, and TikTok. And yung, kainin ko lang tong fish fillet natin, tapos yung ice americano. Tapos, isip tayo kung ano yung mga plano natin sa Hello Cafe Tambike Ride na yan. Tapos check, sabihin niyo sa comment section kung ano kung gusto niyo rin. Kung gusto niyo talaga. Kasi malay ba natin. Baka mamaya, dalawa lang kami. Anyway, Cranks, bye!